Huwag po kayong nagpapadala ng kaululan, kamangmangan ng mga tagasunod ng dating Pangulo. Kayo po ay niloloko na lamang ng mga yan. Kayo po ay gustong gamitin para sa personal nilang agenda. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din ang may hawak ng ating mga Freedom Park. Binibitbit nyo pa yung gurang, yung matanda kung saan nyo dinadala ng mga organizer na yan para lang may panghakot brigade kayo. Hindi ata sila nabigyan ng permit dahil hindi naman nag-apply. Hindi rin nag-apply eh. Natural, paano ka bibigyan ng permit kung hindi ka nag-apply at hindi kayo nag-try? Alam niyo mga kaibigan, ito, lahat ng kapalpakan ng Duterte administration sa mga parally-rally nilang prayer rally daw, pero kademonyohan naman, kahindutan, isinisisi nila sa kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez. Putang ina naman kasi, mga kaibigan. Hindi ata sila nabigyan ng permit dahil hindi naman nag-apply. Hindi rin nag-apply eh. Natural, paano ka bibigyan ng permit kung hindi ka nag-apply at hindi kayo nag-try? At kung sakali man siguro, kung mag-apply man kayo, ang tanong, bibigyan ba kayo? Eh, hindi naman prayer rally ginagawa ninyo eh. Puro pagmumura. Puro paninisi. Paninira sa gobyerno. Paghihimok ng galit at puot. Ayun ang binibigay nyo sa mamamayan. Para sirain ng sirain ang Marcos administration. Tapos sabihin nyo, prayer rally? Eh mga gago pala talaga kayo eh. Ha? Binibitbit nyo pa yung gurang, yung matanda kung saan nyo dinadala ng mga organizer na yan para lang may panghakot brigade kayo. Tapos ngayon, isisisi ninyo, ibubuntot ninyo sa administrasyon? Anong kahibangan yan? Anong kalitsihan yan, mga puki ng ina ninyo? Ha? Malalamon ba ng taong bayan yung rally ninyong yan? Makakakain ba sila dyan? Pang-uuto, pang-uulol ang ginagawa ninyo. Ayaw nyong tumigil sa kaguluhan sa ating bansa. Gusto ninyo maghasik ng gulo. Yan ang gusto ng mga dating nakapwesto. Utuin ng utuin, bulahin, maghahakot kayo ng artista dyan para may tao. Tapos doon sa bandang huling ng activity ninyo, puro kawalang hiyaan ang sasabihin ninyo para sirain ang magandang imahe ng Marcos administration. Hindi ba kayo makamove on? Ha? Hindi ba kayo makamove on? Ha? Ito naman mga tangang vlogger ng mga DDS, todo depensa, panggigipit daw, pangaharas, diktador daw. Ang liderato ngayon ng gobyerno, putang ina ninyo kung diktador ng gobyerno ngayon, eh bakit nakakapagsalita kayo ng hindi magaganda? Bakit nakakapag-vlog kayo ng kung ano-anong kasinungalingan? Kung di ba kayo mga tangat bobo? Sa bagay, mga tanga naman talaga kayo kasi nga hindi nyo nalalaman na tanga kayo. Uulitin ko mga kaibigan, huwag po kayong nagpapadala ng kaululan, kamangmangan ng mga tagasunod ng dating Pangulo. Kayo po ay niloloko na lamang ng mga yan. Kayo po ay gustong gamitin para sa personal nilang agenda. Kasi kung may malasakit talaga sa bayan yan, kung meron kayong pagmamahal, total nandiyan yan si Sara. Bakit hindi nyo i-advise ang inyong Vice President na maganda ang gawin para magamit niya sa 2028? Hindi yung puro kayo paninira, puro kayo pang-iiskandalo na walang katuturan. Tigilan nyo na yan mga kaibigan. Kasi tayong mga Pilipino rin ang nag-aaway-away. Tandaan ninyo, maigsi lang ang mga buhay natin. Lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte, may edad na yan. Huwag nyo nang inuuto yung mama. Ginagago nyo nang ginagago. Kung talaga may malasakit kayo sa bayan, ipakita ninyo ang pagmamahal ninyo, hindi yung sa paraan ng paninira. Wala na ba kayong magawang issue? Kung hindi mga old issue, old story, na hanggang ngayon, hindi nyo naman mapatunayan. Tapos nag-i-import pa kayo ng kung sino-sinong vlogger na mga DDS kuno. Pero mga mangmang at tanga na kagaya ninyo, tigilan nyo na yan. Hindi nakakabuti yan. Lalong-lalo na kayo, mga tanga pa naman kayo.
Uulitin ko, ako'y naniniwala. Kung hindi man natuloy ang rally ninyo sa Ormoc o sa Leyte, sa Baluarte ni House Speaker Martin Romualdez, yan ay problema ninyo sa local government ng namumuno dyan. Hindi si Martin Romualdez ang may kasalanan yan. At lalong hindi yan bibigyan ng panahon ng Malacanang. Busy ang Malacanang, busy si House Speaker Martin Romualdez para sa pagsiserbisyo, paghahatid ng tulong sa ating mamamayan at lalong-lalo na ang Pangulong Marcos. Ha? Tandaan ninyo mga tanga. Huwag na kayong mangunggoy. Kayo-kayo na lang ang mag-ungguyan. Huwag nyo na kayo may paniwalain na ang Marcos administration. Kasalanan nyo yan kung hindi kayo natuloy dyan. Kaya huwag nyong ibentang sa kasalukuyang gobyernong mga putang ina ninyo. Siguro malamang sa hindi, naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami nakarating. Kasi kung akong tatanungin mo, wala namang kaming kinalaman. Si Speaker, wala namang kinalaman. Ako, wala namang kami ang tingog party list, wala namang kinalaman. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din ang may hawak ng ating mga Freedom Park. In fact, ang provincial government ng Leyte, ang siyang nagmamanage ng RTR Plaza, no, na siyang, sa pagkakaalam ko, yan sana ang tinatarget nilang venue. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit eh. Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Unfortunately, before, sa pag-submit nila ng letter of information, ng notification sa provincial government, ay merong na nakapag-submit, may nakapag-book na ho as early as May 10 sa pagkakaalam ko. Meron na nag-apply dun sa, yun nga, sa roadshow nung mga heavy equipment. Kaya po nakaparada po yun, hindi po pangharang, unfair po. Ang mga sinasabi sa social media na nilagay po yun doon, bagat ang totoo ito'y bahagi ng isang roadshow ng mga heavy equipment. At dun sa airport ay talagang matagal na, ilang linggo na namin inaaray ang presyo ng ticket, ang kakulangan ng ticket. Pero sabi nga nila, kailangan naman itong gawin para tuloy-tuloy naman ang ating pag-improve sa ating paliparan sa Tacloban.